Babe, may 700 ka ba dyan? Tanong ni Prince habang kumakain kami ng hapunan. Para saan, babe? Ano kasi, tumawag yung ina-applyan kong trabaho sa Ortigas. Schedule ko raw ng interview bukas, kaso wala na akong pera. Pwede bang makahiram muna ng pamasahe? Oo naman babe, yun lang pala eh. Gawin ko ng 1K para may pangmeryenda ka pa. Thank you babe, promise babawi ako sa'yo kapag nakahanap na ako ng maayos na trabaho. Love Me Unfiltered presents Sugar Mommy ng boyfriend kong batugan. Ako si Natasha, 30 years old, isang guro. 4 na taon na rin ang lumipas mula nang makilala ko si Prince. Gwapo, palangiti, masayahin. Unang kita ko pa lang sa kanya, agad nang nahulog ang loob ko. Kaya naman kahit 6 na buwan pa lang kaming magkasintahan, pumayag ako agad nang yayain niya akong mag-live-in. Ang nasa isip ko kasi nun, maigi nang magsama kami sa iisang bahay para mas makatipid ako. Wala kasing permanenteng trabaho si Prince, kaya tuwing nagde-date kami, ako lagi ang gumagastos. Babe, may 700 ka ba dyan? Tanong ni Prince habang kumakain kami ng hapunan. Para saan, babe? Ano kasi, tumawag yung ina-applyan kong trabaho sa Ortigas. Schedule ko raw ng interview bukas. Kaso wala na akong pera. Pwede bang makahiram muna ng pamasahe? Oo naman babe, yun lang pala eh. Gawin ko ng 1K para may pangmeryenda ka pa. Thank you babe, promise babawi ako sa'yo kapag nakahanap ako ng maayos na trabaho. No problem babe, basta galingan mo sa interview ha. Sa totoo lang, medyo kapos din ako sa pera. Breadwinner kasi ako at ako lang din ang inaasahan ng nanay at mga kapatid ko na nasa probinsya. Pero hindi ko naman kayang tanggihan si Prince, lalo na kung para naman yun sa future namin. Babe, pwede mo ba akong pautangin ng 500? Wala na kasi akong load eh. Sabi ni Prince sabay yakap sa akin. Di ba kakaload ko lang sa'yo ng isang araw, babe? Naubos na kasi, babe. Nakalimutan ko palang i-register sa promo kaya regular load yung nagamit kong pantawag kina nanay. Ganun ba? O sige, babe, paloadan kita mamaya. Thank you, babe. Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Ngumiti lang ako. Wala namang problema noong una dahil maliliit na bagay lang ang hinihingi niya. Pero habang tumatagal, pati yung gastos ng pamilya niya, ako na rin ang sumasalo. Babe, pwedeng makihiram ng 3K? Wala kasing pambayad ng kuryente sa bahay eh. Siyempre, nagbigay naman ako. Pero makalipas lang ang 1 linggo, Babe, may 5K ka ba dyan? Paubos na raw kasi yung maintenance ni nanay tapos kailangan na rin bumili ng bigas. Ganun ba? Wala pa kasi akong sahod, babe, pero sige, gawan ko ng paraan. Pasensya ka na talaga, babe. Okay lang, babe, basta bumawi ka kapag nakahanap ka na ng trabaho, ha? Nakangiting sabi ko. Pagkatapos noon, ilang beses pa siyang humiram sa akin ng pera. Nandyan yung panggasto sa graduation ng kapatid niya, pampaayos sa nasirang TV nila, at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko tuloy hindi lang si Prince ang boyfriend ko, dahil buong pamilya niya ang kargo ko. Pero dahil mahal ko siya, wala naman akong magawa kundi magbigay. At para matustusan ko ang pangangailangan ni Prince at ng pamilya niya, natuto akong mangutang. Noong
Nung una sa credit card at mga bangko lang. Tapos natuto akong mag-loan online. Hanggang sa hindi ko namalayan, baon na pala ako sa utang. Halos wala na ring natitira sa sahod ko dahil napupunta na lang sa pambayad ng loan, credit card at sa mga inutangan ko. Pero ang malala, maya't maya na akong tinatawagan at mini-message ng mga naniningil sa akin. Sinubukan ko namang magpaliwanag at humingi ng kaunting palugit, pero hindi lahat ng naniningil ay mabait. Ang iba, pinagsasalitaan ako ng masama at nagbabanta pa na kakasuhan ako. Kaya tuloy tuwing nagre-ring ang cellphone ko, kinakabahan na agad ako. Babe, hindi ko na kaya. Naiiyak na sabi ko kay Prince habang magkatabi kami sa higaan. Bakit babe? Anong problema? Baon na ako sa utang. Araw-araw na akong hinaharas ng mga naniningil sa akin. Ha? Bakit ka kasi panay utang? Malamang ang daming gastusin dito sa bahay, pati sa bahay niyo. So kasalanan ko pa ngayon kaya ka nagkautang? Wala naman akong sinasabing ganun, babe. Ang akin lang, nahihirapan na ako sa dami ng gastos. Kaya nagrereklamo ka ngayon. Sabi ko naman sa'yo, di ba, babayaran kita kapag nagkaroon ako ng trabaho? Kailan ka ba kasi magkakaroon ng trabaho? 2 taon ka ng tambay. 2 taon nang ako yung gumagastos para sa atin. Bakit? Pinilit ba kita? Ikaw yung kusang nagbigay, Natasha. Kaya wag kang umasta na parang naagrabyado ka. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Kung isusumbat mo lang sa akin lahat ng naitulong mo, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Pagkatapos kasi ng 3 taon, ganun lang pala kadali para sa kanya na makipaghiwalay. Ilang araw din kaming hindi nag-usap at hindi nagpansinan. Hanggang sa isang araw, umalis siya sa inuupahan naming bahay, bit-bit ang mga gamit niya. Walang paalam, walang paliwanag, isang text message lang ang iniwan niya. Ayoko na, pagod na ako, salamat na lang sa lahat. Sa isang iglap, naiwan akong mag-isa. Ilang buwan din akong umiyak at nalugmok sa pag-alis ni Prince. Pero gustuhin ko man na magmukmok na lang sa sulok, hindi ko magawa dahil maya't maya akong kinukulit ng mga pinagkakautangan ko. Kaya pinilit kong makabangon. Tinigilan ko na ang pangungutang. Nakiusap din ako sa mga nautangan ko at humingi ng restructuring. Nagbenta ako ng mga gamit na hindi ko na kailangan at nag-sideline sa pag-tutor. Kahit mabagal, unti-unti, nababayaran ko na rin ang mga utang ko. Hindi na rin ako tinatawagan at kinukulit ng mga debt collector. At habang isa-isa kong binabayaran ang mga utang ko, unti-unti ring bumabalik ang respeto ko sa sarili ko. Dahil sa nangyari, isang bagay ang natutunan ko. Hindi pala masamang tumanggi at unahin naman ang sarili. Okay lang na magbigay at tumulong sa iba, pero dapat magtira ka rin para sa sarili mo. Dahil sa huli, kapag iniwan ka ng lahat, sarili mo lang din naman ang makakasama mo sa pagbangon.